Love Team, No Phenomenon ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ang naging huling pyesa para muling maakit ang mga top-tier advertisers. May mga advertisers kasi talaga na nag-back out na mula po nung lumipat ang Eat Bulaga sa TV5. At ang kanilang ad placement strategy ay napakaselan kung tutuusin lang, 'di ba? Aba, ito na yung isa sa pinakamagandang news na natanggap ng Eat Bulaga sa ngayon, that even ito pong si Miss Jenny Perry na isa sa mga producer at isa sa mga pinaka-executive na matatawag sa Eat Bulaga ay talaga namang namangha sa mga naganap, no? Kasi paano nga ba pinalakas? At meron po kasi silang sinabi kanina na magbabalik, na hinulaan po ng maraming mga netizen kung sino nga ba, ano nga ba. At ngayon ay dahil po sa pagpapakita or pag-init ng pagtanggap ng tao dito kay Raisa at kay Mr. Bimbi Aquino Yap, kaya daw ito nagbalik. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Eto na. Sa larangan ng Philippine Daytime sa telebisyon, hindi lang sa rating sa TV at views sa TikTok ang labanan, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang advertisers' confidence. Nitong mga nakaraang buwan, naging saksi ang buong industriya na sa muling paglakas ng commercial power ng Eat Bulaga, ang pinakamatagal at pinakapundasyong noontime show sa bansa. Isa sa pinakamalaking balita sa advertising community ay ang matagumpay na pagbabalik ng mga dambuhalang brand sponsor tulad ng pambansang paborito at global beverages giant na Coca-Cola, na matagal ding naging salit-salit o nawala sa ad spot ng show. Ano nga ba ang nagtulak sa pagbabalik na ito? Bukod sa matatag, malinis at mapagkakatiwalaang reputasyon ng programa, ang tinuguro ang maybe effect, ang hindi inaasahan ngunit napakalakas na Love Team, No Phenomenon ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ang naging huling pyesa para muling maakit ang mga top-tier advertisers. No, ito po yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon na parang nung umingay yung pangalan ni Raisa May tsaka ni Bimbi, ang dami, may mga advertisers kasi talaga na nag-back out na mula po nung lumipat ang Eat Bulaga sa TV5 kasi alam naman natin na hindi po ganun kalawak ang reach ng TV5. Hindi po katulad nung sila po ay nasa GMA, 'di ba? Nawala po ang Pure Gold, nawala ang ito pong Coca-Cola na matagal po nilang sponsor. At aminin man natin o hindi, marami na rin po talagang parang nakikita po natin na hindi na po ganun kalakas ang pre-TV. 'Di ba? Talagang buo, parang halos lahat ng tao ay nanonood na sa mga streaming platform like Netflix, sa mga YouTube, sa mga social media platforms. Kaya ang dahilan kung bakit may mga sponsors na nagpo-pull out ng kanilang mga ads, no? Or umaalis sila bilang sponsor ng isang programa dahil mas nagfo-focus sila sa mga social media platform at sa mga streaming platform. Kaya medyo humina talaga ang pre-TV. Kaya kung mapapansin niyo kung panonoorin niyo ang It's Showtime, napakaliit lang po ng ng pinamimigay nila kumpara sa Eat Bulaga na gumagastos sila ng almost 50,000 to 80,000 ang pinamimigay araw-araw. At lahat ng yon ay binubunot po yun sa mga sponsors. Kaya naman, dahil po sa isang napakalaki or giant sponsors na matatawag ng Eat Bulaga, nagkaroon po ng malaking selebrasyon, dahil sa mundo po kasi ng media buying, ang kumpanya ay hindi lang bumibili ng 30-second airtime slot. Bumibili rin sila ng brand association. Ibig sabihin, kung saan ipinapalabas ang ad ng isang brand, doon din nakakabit ang kanilang pangalan. So, kaya naman syempre, meron silang tinatawag na brand safety at public trust. Sa nakalipas na ilang taon, nananatiling safe space para sa pamilyang Pilipino ang Eat Bulaga. Ang formula nito ay nakasalalay sa pagtulong sa masa, malinis na komedya, at paggalang sa mga manonood. Sa kabilang bandang, ilang katapat na noontime show ay madalas na nakakaharap ng mga usaping pampubliko, kontrobersya ng mga host, paglabag sa MTRCB guidelines na nagiging sanhi ng
panandali ang pag-aalangan ng mga malalaking korporasyon. So, isa rin sa mga sinasabing dahilan, multi-generational reach. Hindi lang kasi pampamilya ang reach ng Itbulaga. Mula sa lolo-lola na nanonood sa TV ng tanghalian hanggang sa mga Gen Z at Alpha na nakatutok sa TikTok at Facebook Reels sa gabi. Nakatumbok ng show ang buong demograpiko ng gustong maabot ng Coca-Cola. And of course, syempre, hindi rin po mawawala sa mga biggest reason ang maybe phenomenon. Hindi may kakailan na ang pagpasok at madalas sa paglitaw ni Bimby Aquino Yap kasama ang kanyang childhood screen partner na si Raisa May Dizon ay nagbigay din ng panibagong viral energy sa show. Aminin man natin yan o hindi, 'di ba? Dahil na yung kanilang nung magkasama silang dalawa noong mga panahon na sila po ay nagkaroon ng movie, tinitignan sila bilang mga bata na pagkalipas ang mahigit na isang dekada ng kanilang muling pagtatagpo sa Bulagaan at iba pang segment ay nagdulot ng tinatawag na gold mine nostalgia. Nakikita ng Gen Z at millennials sa kanila ang sarili nilang paglaki. So dahil po dito, sinasabi rin na yung kanilang banter, 'di ba? Very organic, very unscripted. Ang mga palitan nila ng hirit tulad ng pagkanta ni Raisa ng romantic lines and classy, ngunit pambihirang sagot ni Bimby, 'di ba? Ay hindi mukhang pilit o dumaan sa scriptwriter. So ang ganitong uri ng authenticity ang pinakahanap-hanap ng mga brand sa modernong panahon dahil ayaw na ng Gen Z sa mga pilit at scripted na palabas. So ang pagbabalik ng Coca-Cola at iba pang sponsors ay kilala sa buong mundo tong Coca-Cola bilang brand na nagtataguyod ng pamilya, pagsasama-sama at saya, at ang kanilang ad placement strategy ay napakaselan kung tutuusin lang, 'di ba? And bakit nga ba? Why Coca-Cola re-engineered its partnership? The perfect mealtime synergy. Ang Itbulaga ay pinapalabas sa mismong oras ng tanghalian, which is 12 p.m. Ang panonood ng show habang kumakain habang ang pamilya ay may malamig na Coca-Cola sa pagkainan ay ang pinakamalakas na usaping consumer habit sa bansa. Kaya naman sa tulong ng Maybe Tandem, hindi lang ang mga magulang ang naaabot ng Coca-Cola, kundi ang mga kabataang gumagamit ng mobile device habang nanonood ng TV. So nakita nyo po yung dominance, yung domino effect no, ng Maybe sa ating pong pangkasalukuyang panahon. Kasi sa ngayon, ang pinaka-audience kasi ng Maybe ay ang mga bagong henerasyon, which is the Gen Z, tapos yung mga millennials and the Alpha. And marami rin po kasing mga senior citizen na talagang nabibighani na talagang sobrang mahal na mahal ang Maybe, 'di ba? Kaya naman ang pagbabalik ng Coca-Cola ay nagbukas ng pinto para sa iba pang fast-moving consumer goods, brands tulad ng personal care products, instant noodles at telecommunication na mag-uunahan sa pagkuha ng ad slot sa programa. So dahil po dito, syempre, meron po kasing ang pagbalanse kasi ng entertainment value at commercial insertion ang magiging crucial na hakbang para sa pamunuan ng programa. Huwag masyadong gawing commercial ang palitan ni Raisa at Bim. Ang dahilan kung bakit sila nagbabiral dahil sa kanilang pagiging natural. 'Di ba? Ang TV broadcast ay dapat patuloy na sabayan ng malakas na digital cut sa TikTok at YouTube upang masiguro ng mga sponsors tulad ng Coca-Cola ay nakakakuha ng parehong TV ratings at digital impression. So, kaya naman sa pagbabalik ng Coca-Cola at pagdagsa ng iba pang malalaking sponsor sa Itbulaga ay hindi isang simpleng tsamba. Ito'y resulta ng dalawang mahalagang haligi, isang matatag at malinis na reputasyon ng show na nagbibigay ng brand safety sa mga kumpanya at ang sariwa at organic na pop culture impact ng tambalang Maybe ni Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap. Sa huli, patuloy lamang ito na sa industriya ng telebisyon at advertising ang tunay na saya sa paggalang sa manonood at ang natural na chemistry ay ang nagwawagi at napapanatili ng tiwala ng mga pinakamalalaking brand sa mundo. Kaya naman on our team, we congratulate Maybe Tandem and Itbulaga for this. So kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.